dahil sinarado ng Iran ang daanan doon sa tinatawag na Strait of Hormuz. Ang Strait of Hormuz ang dinadaanan ng world's biggest crude oil tankers. Yung mga langis, mga crudo na galing sa Middle East tulad ng Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia at UAE. Nung nakaraang taon, about 20 million barrels o yun ay container ng oil and oil products ang dumaan doon sa Strait of Hormuz kada araw. Amen. Imagine na 20 million barrels or 20 million containers of oil ang dumadaan doon sa Strait of Hormuz kada isang araw. Imagine kung gaano po karami yung oil na yun na dumadaan doon sa Strait of Hormuz. Amen. Kaya nang isara ang Strait of Hormuz, kumonti ang pagdaloy ng langis. Dahil kumonti ang daloy ng langis, amen, tumaas ang presyo nito. Tama po ba? Yun ang kasalukuyang nangyayari dito sa Pilipinas. Tinignan ko ang presyo ng diesel sa internet, ang diesel sa Shell, yung Shell gasoline station ay nagkakahalaga ng 158 pesos kada litro. Mas mura sa Petron, 147 pesos kada litro. Hindi ko alam kung accurate ito. Tama ba ito sa mga riders natin dito? Amen. Amen. Kaya ang pinaka naapektuhan ay yung mga may sasakyan at hanap buhay nila ay sasakyan tulad ng jeepney drivers, tricycle drivers at TNVS riders. May interview na jeepney driver, may interview sa jeepney driver. Amen. Naiyak na lang siya dahil halos wala na siyang naiuwing kita para sa kanyang pamilya. Amen. Friday ng gabi, pauwi kami nila Brother Ogie galing sa discipleship sa Mandaluyong. Sabi nung driver ng taxi, may mga UV Express na hindi na nakakabiyahe dahil daw sa taas ng gasolina. Kabilang din sa mga naapektuhan yung mga magsasaka na nag-aangkat ng kanilang pananim tulad halimbawa ng mga magsasaka sa Benguet. Yung kanilang mga naaning pananim na gulay ay ibababa dito sa Metro Manila. Amen. Siyempre, ang gamit nun ay hindi naman walis, di ba? Sasakyan. Amen. At yung sasakyan ay kailangan ng gas para umandar. Tama po ba? Pero nakakalungkot, pagdating nila dito sa Manila, amen, nanood ako ng balita nung nakaraang gabi. Hindi po gano'ng nanonood ng balita, pero nakaraan kasi may lagnat ako, may sakit. Nanonood ako ng balita paggabi. In-interview yung may-ari ng mga gulay. Halos walang bumibili. Yung kanyang jeep ay punong-puno pa rin ng pechay at repolyo. Ilang araw na siyang nandito sa Manila. Sabi nung may-ari, nakakadurog ng puso. Biruin nyo ba naman, bumiyahe pa sila mula Benguet, pababa dito sa Metro Manila, medyo malayo din yun. Amen. Pinagpaguran nila, inintay nilang maani, gumastos sila ng napakamahal na gas, tapos pagdating dito ay walang benta, walang kita. Amen. Nakakadurog nga ng puso. Amen po ba? Amen. Kaya binibenta na nila sa mas murang halaga, kahit lugi na, mabenta lang. Amen. At hindi lang po gulay, pati mga karne at isda ay bahagi atang tumaas ang presyo dahil binabiyahe din yung mga produkto na yon. At hindi lang yun, pati yung mga nagluluto gamit ang LPG ay naapektuhan din dahil ang dating 900 pesos na tangke ng gas ay 1,500 pesos na ata ngayon. Tama po ba? Tama. Gusto niyo pa pong mabuhay? Amen. So halos lahat ay apektado sa krisis na ito ng langis. Amen? Kumbaga mga kapatid, sa maraming tao, para bang ang langit ay sarado. Para bang ang langit ay sarado. Ibig sabihin na para bang ang langit ay sarado, walang pagbuhos ng pagpapala. Walang pagbuhos ng pabor, ng kasaganaan, ng kaalwanan, ng kaaliwan, ng kaligayahan. Amen? Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, ang langit ay iba dito sa lupa. Kung may krisis dito sa lupa, sa langit walang krisis. Kung may kakulangan dito sa lupa, sa langit walang kulang. Kung may kahirapan dito sa lupa, sa langit walang kahirapan. Amen? At gusto kong sabihin sa bawat isa ngayong umaga, hindi naaapektuhan ang langit sa mga nangyayari dito sa lupa.
Kaya alam niyo po ang kailangang mangyari ngayong umaga? Kailangang mabuksan ang langit. Amen? Nang sa ganon, bumuhos ang mabubuting bagay tulad ng pagpapala, pabor, kasaganaan, kapangyarihan ng Diyos na gusto mong mangyari at maranasan sa iyong buhay. Kaya dalawang magandang balita mga kapatid. Una, pwedeng mabuksan ang langit. Amen? Ikalawa, pwede mong maranasan personal ang pagpapala na galing sa langit. Amen? Pakinggan mo ito. Kahit ang mundo ay nasa kalagitnaan ng krisis, pwede nating maranasan ang mga pagpapala ng Diyos. I will say it again. Kahit ang mundo ay nasa kalagitnaan ng krisis, pwede nating maranasan ang mga pagpapala ng Diyos. Pero kailangan mabuksan ang langit. Yun po ang aking ipapangaral ngayong umaga. Heavens must be open. Heavens must be open. Sa ating babasahin tagpo sa Bible, ang bayan ng Diyos ay nasa kalagitnaan din ng krisis. Sila ay napapaligiran ng mga kalaban. Walang makalabas sa kanila. Amen. Kaya ang resulta, walang supply ng pagkain. Kaya nagkaroon ng matinding taggutom sa kanilang lugar. Ang kailangan nila ay mabuksan ang langit at salamat sa Panginoon, yun nga ang nangyari. Basahin natin 2 Kings chapter 7 verses 1 to 9, tapos talon tayo ng 18 to 20. Ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Hello, Sonso. Ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa ganitong oras, ang isang takal na piling harina ay pagbibili ng isang siklo at ang 2 takal ng sebada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Nang magkagayon, ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari ay sumagot sa tao ng Diyos o lingkod ng Diyos, kung mismo ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit, ito na kaya iyon? Ngunit kanyang sinabi ni Eliseo na propeta ng Diyos, makikita mo iyon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain na mula roon. Noon ay mayroong 4 na ketongin sa pasukan ng pintuang bayan at kanilang sinabi sa isa't isa, bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, pumasok tayo sa lungsod, ang taggutom ay nasa lungsod at mamamatay tayo roon. At kung tayo uupo rito, tayo'y mamamatay rin. Kaya tayo na, pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria, kung iligtas nila ang ating buhay, tayo'y mabubuhay. At kung tayo'y patayin nila, talagang tayo'y mamamatay. Kaya sila'y nagsitindig ng magtatakip siling upang pumunta sa kampo ng mga taga-Syria. Ngunit nang sila'y dumating sa hangganan ng kampo ng mga taga-Syria, ay walang tao roon, sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karwahe, ng mga kabayo, at ang dagundong ng isang malaking hukbo. Kaya sinabi nila sa isa't isa, inupahan ng hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga Ehipsyo upang sumalakay sa atin. Kaya sila'y nagsitakas ng takip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo, asno, at iniwan ang buong kampo sa dati nitong kaayusan na tumakas dahil sa kanilang buhay. Nang ang mga kitonging ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila ay pumasok sa isang tolda, kumain at uminom at nagsikuhan ng pila, ginto at bihisa na tumayo at itinago ang mga iyon. Uli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda at kumuha ng mga bagay roon at umalis at itinago ang mga iyon. Pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tama ang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinaumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Verse 18, at nangyari gaya ng sinabi ng tao ng Diyos sa hari na sinasabi, ang 2 takal ng sebada ay may pagbibili ng isang siklo at ang isang takal ng mainam na harina ay isang siklo bukas sa mga ganitong oras sa pintuang bayan ng Samaria. Ang punong kawan ay sumagot sa tao ng Diyos at nagsabi, kung mismo ang Panginoon ay gagawa ng mga durungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, makikita mo yun ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. Verse 20, kaya't yun ang nangyari sa kanya, sapagkat tinapakan siya ng taong bayan hanggang sa namatay sa pintuang bayan. Ay po'y manalangin, Panginoon, marami pong salamat ngayong umaga. Lord, sa pangangaral ng iyong salita, salamat sa bilang ng mga mananampalataya sa lugar na ito, Panginoon Diyos. Ikaw ang personal na mangusap
sa bawat isa, Panginoon. Inaangkin namin, Panginoon, ngayong umaga. O Diyos, buksan mo ang langit para sa amin, Panginoon Diyos. Ito ang kailangan mangyari, lalo na sa mga panahon na kagaya nito, Panginoon. Tulungan mo kami sa umagang ito, Panginoon Diyos. Maunawaan ang mensahe ng iyong salita. Ito po ang aming panalangin na sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen. Palampakan natin ang ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, hindi po sa lahat ng tao ay nagbubukas ang langit. Hindi po sa lahat ng tao. Pwedeng sa tao na ito, bukas ang langit sa kanya, pero sa tao na ito, amen, hallelujah, ay hindi bukas ang langit sa kanya. Kaya may tatlong bagay po na kailangan natin gawin para magbukas ang langit. Una po mga kapatid, ang kailangan pananampalataya. Amen. Faith. Amen. Para magbukas ang langit, kailangan po nating manampalataya. Manampalataya sa Diyos, manampalataya sa sinasabi ng Diyos, manampalataya sa kayang gawin ng Diyos. Ito po ang wala doon sa punong kawan. Nagsabi sa Eliseo na lingkod ng Diyos, 2 Kings chapter 7 verse 1. Thank you, sir. Ngunit sinabi ni Eliseo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Pansinin niyo ha, 2 beses inulit. Pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Amen? Si Eliseo nagsasalita pero kanyang sinasabi ay salita ng Panginoon. Bukas sa ganitong oras, ang isang takal ng piling harina ay ipagbibili ng isang siklo at ang 2 takal ng sebada sa isang siklo sa pintuang bayan ng Samaria. Ang sinasabi dito ni Eliseo, amen, magbubukas ang langit, magpapala ang Diyos. Pero ito namang punong kawal, pagkarinig niya ng sinabi ni Eliseo na salita ng Panginoon, tinga, parang hindi naman. Amen? Ang Panginoon magpapala, nasaan? 2 Kings 7:2, nang magkagayon ang punong kawal na sa kanyang kamay ay nakahilig ang hari, sumagot sa tao ng Diyos, kung mismo ang Panginoon ang gagawa ng mga dungawan sa langit, ibig sabihin yung bintana sa langit, ito na kaya iyon? Sa mababaw na salin ng Tagalog, sinabi ng opisyal na katiwala ng hari, kahit na magpaulan pa ang Panginoon, hindi magiging ganoon kadami ang ani. Iluhin niyo mga kapatid yung kanyang mga sinasabi. Talaga, kaya ng Panginoon? Kahit pa, amen? Kahit pa magpaulan ng Panginoon, hindi magiging ganun kadami. Sa English, the officer assisting the king said to the man of God, that couldn't happen even if the Lord opened the windows of heaven. Hindi yun mangyayari kahit buksan pa ng Panginoon ang mga bintana ng langit. Tapos sa isa pang English, the chief officer there with the king replied, I don't believe it. I don't believe it. Even if the Lord sent a rainstorm, it couldn't produce that much rain by tomorrow. Sabi ng punong kawal, hindi ako naniniwala. Hindi niya pinaniwalaan ang salita ng Panginoon, hindi niya pinaniwalaan na magagawa ng Diyos. Ngayon, ang tanong mga kapatid, bakit nga ba hindi nanampalataya itong punong kawal? Ang sagot ay dahil po sa mga pangyayari, ang sagot ay dahil po sa kanilang kasalukuyang nararanasan. Grabe po ang kanilang nararanasang krisis. Sa oras na ito, mababasa po natin sa previous chapter, 2 Kings, chapter 6, verse 24-25, kinalaunan, tinipon ng haring Ben-Hadad ng Aram. Ito po yung kanilang kalabang bansa, ito yung hari, ang kanyang bungok po, at nilusob ang Samaria, ang Israel, capital ng Israel, sa oras na ito. Dahil dito, nagkaroon ng malaking tagutong sa lungsod, hanggang sa nagsitaasan ng mga bilihin. Amen? Talagang parang nangyayari ngayon. Nagsitaasan ng mga bilihin. Ang halaga ng ulo ng asno, yung donkey, ay 80 pirasong pilak at ang isang gatang na dumi ng kalapati ay 5 pirasong pilak. Nilusog po sila ng kalabang bansa, pinaligiran sila, walang makalabas-masok sa kanilang bayan. At dahil walang makalabas-masok, walang makapangalakal, walang makabili ng pagkain, kaya ang ending, mga kapatid, nagkaroon ng malaking kagutom sa buong Israel. Ang supply ng pagkain ay nakontrol ng kaaway at hindi na dumadating sa kanila. Amen? Na dumating sa punto, mga kapatid, na itong malaking kagutom na ito
Pati ang mga hindi nila kinakain ay napipilitan na nilang kainin dahil sa hirap ng pagkain. Ang sabi, ang ulo ng asno ay ibinibenta para kainin. Alam niyo mga kapatid, kapag pinag-aralan niyo po ang Bible, sa kanilang law, sa kanilang kautusan, ang asno ay itinuturing na unclean animal. Amen? Merong mga ganun ng mga Israelita, yung maruming hayop. Ibig sabihin ng unclean animal, hindi dapat kainin. Amen? Mababasa niyo po yung sa Leviticus chapter 11. Kung ang asno na itinuturing na maruming hayop ay hindi pwedeng kainin, edi lalo na yung dumi o ipot ng kalapate. Sino po sa'yo nakakain na ng ipot ng kalapate? Naniniwala ko marumi talaga yun. Amen po ba? Pero nabasa po natin, imagine mga kapatid ilagay mo yung sarili sa kanilang sitwasyon. Imagine, yung ipot, bibili ka ba nun para kainin? Pero tingnan nyo sa kanila, binibenta ng 5 pirasong pilak yung ipot ng kalapate. Para saan? Para kainin. Imagine kung gaano katindi yung kanilang kahirapan na nararanasan ng oras na ito. Amen? Hallelujah. At hindi pa nagtatapos doon mga kapatid, ito mas grabe ito. Verse 26-29, isang araw, habang dumaraan ang hari ng Israel sa itaas ng pader, may isang babae na sumigaw sa kanya, tulungan po ninyo ako, mahal na hari. Sumagot ang hari, kung hindi ka tinutulungan ng Panginoon, paano kita matutulungan? Amen? Wala akong trigo, katas ng ubas na maibibigay sa iyo. Pagkatapos nagtanong ang hari, ano ba ang problema mo? Sumagot ang babae, sinabi po sa akin ng babaeng ito, may kasama siyang isa pang babae, kainin natin ang anak mong lalaki. At bukas, ang anak ko namang lalaki. Kaya niluto po namin ang aking anak at kinain. Na-imagine na po ngayon kung gaano katinding hirap. Amen? Diba? Hindi ko alam kung may toyo na nito. Toyo at asin lang, pwede ng mga Pilipino. Pero ito sobrang gutom, pati yung anak nila, kinain na nila. Nang sumunod na araw, sinabi ko sa kanya na ibigay na niya ang kanyang anak para makain namin, pero itinago niya ito. Amen? Grabe, mga kapatid, hindi na lang hayop ang kinakain nila, kundi pati tao kinakain na nila, mismong anak pa nila. Amen? Ganito katindi ang krisis sa panahon nila, ganito kahirap ang sitwasyon nila, ganito kasama ang nangyayari sa kanila. At yun ang nakikita at naririnig ng punong kawal ng hari, kaya hindi siya nanampalataya sa salita ng Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, mas matimbang ang nakikita. Mas matimbang ang naririnig. At yun po ay taktika ng dyablo. Alam niyo ba yun mga kapatid? Ang pangalan ng hari ng kalabang bansa dito ay Ben-Hadad. Nabasa po natin kanina. Ang ibig sabihin po ng Hadad ay Diyos ng kulog, God of thunder. Ano ba ang kulog? Ang kulog po ay yung nanggugulat o yung maingay. Amen? Lalo na yung malakas na kulog. At yun po ang ginagawa ni Ben-Hadad sa Israel. Nag-iingay siya ng malakas. Nasasakupin nila ang Israel. At yun din po ang ginagawa ng dyablo sa atin ngayon. Nag-iingay siya. Ano yung kinaiingay niya? Amen? Ang ingay ng kaaway ay yung mga balita na ating pinapanood. Alam niyo, nung nanood ako ng balita, mga kapatid, hallelujah, oo nga, sabi ko, grabe. Parang ikaw talaga ay mag-aalala, lalo na kung ikaw ay nandito sa Pilipinas. Amen po ba? Kasi pinuhin nyo, puro ang balita, mataas ang presyo ng gasolina, nagtaasan ng mga bilihin, pagkalugi ng mga nagtitinda. Amen? Umihinto yung mga driver sa kanilang pagbabiyahe, paulit-ulit na korupsyon. Na para bang sinasabi sa balita, lahat ay makakaranas ng paghihirap. Parang ganoon yung habang nanonood ako. Lahat makakaranas ng paghihirap. Hindi na tayo makakakain. Malabo na ang kinabukasan. At syempre, ang natural na reaksyon ng tao ay matakot at mag-alala. Di ba ganoon naman mga kapatid? Pagtapos ng malakas na kulog, takot. Pa'y nagulat ka. Yun, ang lakas naman ang kulog na yun. Amen? Kaya alam niyo mga kapatid, gustong-gusto ng dyablo na i-flash, nang i-flash sa ating paningin ang mga negatibong nangyayari sa ating paligid. Para matakot tayo, para mag-alala tayo, para panghinaan tayo ng loob. Kasi mga kapatid, kung anong nakikita natin, doon tayo nakadepende. Yun ang tao, kung anong nakikita natin,
doon tayo nakadepende. Kung anong nakikita natin, doon tayo gumagawa ng conclusion. Kaya yung punong kawal ng hari, pag sabi ni Eliseo na magpapala ang Panginoon, bubuksan ng Diyos ang langit, sabi ni Eliseo, sabi ng punong kawal, yan, kinakain ng mga anak nila, ang Panginoon magpapala. Talaga? Sino yung Panginoon na yan? Nakuha niyo po yung kwento, mga kapatid? Hindi siya naniwala sa sinabi ni Eliseo na magbubukas ang langit. Bakit? Dahil ang nakikita niya ay salungat sa sinasabi ng Panginoon. Ulitin ko ang nakikita niya ay salungat sa sinasabi ng Panginoon. Kaya alam niyo, mga kapatid, pakinggan mo ito, ang ating nakikita ay nakakaapekto sa ating pananampalataya. Ang ating nakikita ay nakakaapekto sa ating pananampalataya. Pwedeng pahinain ng ating nakikita ang ating pananampalataya. Pwedeng pahinain ng ating nakikita ang ating pananampalataya. Kaya yun ang dahilan, mga kapatid, bakit hindi ako gaano nanonood ng balita? Kasi puro ang balita, puro negative news, puro bad news. Amen po ba? Amen. Yun nga, pag nood ko nakaraan, nag-iiyakan yung parang awang-awa ka talaga doon. Di ba lalo na parang ito, nakakadurog ng puso. Pinakita yung kanyang jeep, puno-puno ng gulay. Sabi niya, 5 araw na po ako nandito. Wala pa talaga bumibili. Amen? At yun po ang gustong gawin ng Diablo sa bawat isa. Mas mag-focus ka sa nakikita mong kalagayan ng ating bansa ngayon. Mag-focus ka sa kalagayan mo, kalagayan ng pamilya mo, kalagayan ng trabaho mo, kalagayan ng negosyo mo, kalagayan ng kalusugan mo, na hindi mabuti nang sa ganon ay matakot at mag-alala ka. At kapag ikaw ay nagsimulang matakot at mag-alala, kapatid ko sa Panginoon, nawawala ang pananampalataya. Dahil ang takot at pag-aalala ay pumapatay ng pananampalataya. Ulitin ko, ang takot at pag-aalala pumapatay ng pananampalataya. Fear and worry kills faith. Amen? Kapag tayo ay natatakot, nawawala ang pananampalataya. Kapag tayo ay nag-aalala, nawawala ang pananampalataya. Kapag tayo ay nagdududa, nawawala ang pananampalataya. Yun po ay mga opposite kabaligtaran ng pananampalataya. Hindi sila pwede magsama sa isang lugar. Amen? At kapag nawala ang pananampalataya, ang lalabas na rin sa bibig natin ay katulad ng sinabi ng punong kawal, imposible. Kaya ba ng Diyos yun? Sa ganitong panahon, may krisis, hindi ako naniniwala. Yun ang kasunod nun. Kapag nawalan ka ng pananampalataya, yun ang lalabas sa iyong bibig. Amen po ba? Amen. Alam niyo, mga kapatid, kapag ang isang tao ay nawalan ng pananampalataya, hindi na siya maniniwala sa Diyos at sa kayang gawin ng Diyos. Amen. At hindi po yun mabuting balita sa atin dahil ang kawalan ng pananampalataya ay nagnanakaw ng pagpapala sa atin. Amen. Mga kapatid, lalampasan ka o dadaanan ka lang ng pagpapala kapag ikaw ay walang pananampalataya. Yung tinatawag na bypass ka. Amen? Yung punong kawal ng hari sa ating kwento, na bypass. Nakita niya na nandyan ang pagpapala, nagbukas ng langit, nakita niya. Pero hindi niya naranasan at ibang tao ang nakaranas. 2 Kings 7:19-20, ang punong kawal ay sumagot sa tao ng Diyos at nagsabi, kung mismo ang Panginoon ay gagawa ng mga durungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, makikita mo yon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain mula roon. Verse 20, kaya't iyon ang nangyari sa kanya sapagkat tinapakan siya ng taong bayan hanggang sa namatay sa pintuang bayan. Amen? Ang nangyari dito, mga kapatid, ay stampede. Diba? Gutom na gutom sila. At nung nakita nila na nandyan ang pagpapala, nagkagulo ang buong Israel. Amen? Pinuntahan nila kung nasan yung pagkain. At pagtakbo ng mga tao, nadaganan itong punong kawal. Ang nangyari, tinapaktapakan siya. Kaya alam niyo, mga kapatid, delikado yung kawalan ng pananampalataya. Natapak-tapakan ka. Amen? Nakita niya, nagbukas ang langit, nakita niya nandiyan yung pagpapala, pero hindi niya naranasan. Bakit? Dahil sa kawalan ng pananampalataya. Para bang sinabi ng punong kawal na hari, ako dapat yun eh.
Ako dapat yung pagpapalain, ako dapat yung makakakain. Pero hindi niya naranasan, na-bypass siya. Hindi na siya nakalasap ng pagpapala, namatay pa siya. Amen? May isa pang tagpo sa Bible, Matthew 13:58. At hindi siya, si Jesus ito, hindi siya gumawa roon ng maraming gawang makapangyarihan dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Amen? At tinutukoy dito mga kapatid ay yung mga kababayan ni Jesus sa Nazareth. Ito yung mga tao sa Nazareth. Ang sabi ay hindi sila nakaranas ng mga gawang makapangyarihan. Ang tinutukoy po dito na gawang makapangyarihan, ito po yung mga himala. Sino ngayong umagang naniniwala pa rin sa himala? Amen. Ako naniniwala pa rin ako sa himala. Amen. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Ibuhos yung mga himala sa pangalan ni Jesus sapagkat hanggang sa oras na ito ay gumagawa pa rin ang ating Panginoon ng mga himala. Amen. Amen. Ang sabi dito mga kapatid, hindi sila nakakita at nakaranas ng himala. Ito po'y pagsasalarawan na nagsara ang langit sa kanila. Nagsara ang langit. Kasi alam niyo mga kapatid, ang himala galing sa langit. Ulitin ko, ang himala galing sa langit. Amen. Kasi po ang himala, Diyos lang ang makakagawa. Wala pong tao may kayang gumawa ng himala. Amen po ba? Amen. Diyos lang ang makakagawa nun. Kaya ang himala palaging galing sa langit. Amen. Kaya alam dito, ang sabi sa binasa natin, hindi sila nakaranas ng mga gawang makapangyarihan. Hindi sila nakaranas ng mga himala. Ibig sabihin, sarado ang langit sa kanila. Amen. Bakit? Dahil sa kawalan nila ng pananampalataya. Pero alam niyo mga kapatid, pag nilipat nyo ng isang page, sa Matthew chapter 14, ito na po yung dulong verse ng Matthew chapter 13. Pag nilipat nyo po sa Matthew chapter 14, nandoon po yung pagpapakain sa 5,000 mga lalaki pala. Nandoon din po sa Matthew chapter 14, yung lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. At sa dulo po ng Matthew chapter 14, nagpagaling ang Panginoon ng maraming mga may sakit at karamdaman. Amen. Bakit? Dahil nananampalataya sa Panginoon yung mga tao doon. Imagine mga kapatid, isang pahina lang ang pagitan sa Bible. Matthew chapter 13, hindi sila nakaranas, kawalan ng pananampalataya. Pagdating na Matthew chapter 14, gumawa ang Panginoon ng maraming mga himala. Amen. Amen? Kaya yung mga tao dito sa Nazareth, na-bypass sila. Yun nga, nalampasan sila. Amen? Ng mga himala at pagpapala ng Diyos dahil sa kawalan ng pananampalataya. Mga kapatid, amen, ito ang first point sapagkat ganito kahalaga ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Sarado ang langit sa mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Bakit? Dahil hindi nalulugod ang Diyos sa kawalan ng pananampalataya. Hindi nalulugod ang Diyos sa takot, hindi nalulugod ang Diyos sa pag-aalinlangan, hindi nalulugod ang Diyos sa pagdududa, nalulugod ang Diyos sa ating pananampalataya. Amen. Hebrews 11:6, hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Nabasa niyo po ba yun? Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, it is our faith that pleases God. Amen. It is our faith that pleases God. Ang nakakalugod sa Diyos ay hindi ang itsura mo. Ang nakakalugod sa Diyos, ang pananampalataya mo. Amen. Amen. Amen? Hallelujah! Ngayong umaga mga kapatid sa ating Panginoon, kamusta ka ngayon? Sa mga nangyayari sa ating bansa, sa mga nangyayari sa iyong personal na buhay, nananampalataya ka pa ba sa Diyos? Nananampalataya ka pa ba sa Diyos? Amen. Ayan na, nagsisimula na. Ang hirap pabigkasin. Ewan ko, pasto. Ito kami ngayon. Diyan pa po ba kayo? Amen. Ang hirap mananampalataya kapag hindi magandang mga nangyari. Tama po ba? Amen. Pero sabi ng Bible, pananampalataya. Amen? Ang nakakapagbukas ng langit. Amen? Bakit ang Diyos nalulugod sa pananampalataya? Dahil ang pananampalataya ay paniniwala sa hindi nakikita. Amen. Anong nakikita mo? Krisis? Anong nakikita mo? Pagtaas ng presyo ng gasolina? Anong nakikita mo? Pagtaas ng mga bilihin? Anong nakikita mo? Nawawala ng hanap buhay? Anong nakikita mo? Naghihirap ang ibang tao?
mga kapatid, ngayong umaga, kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, kahit ang nakikita mo ay krisis, matutuon pa rin ang iyong focus sa Diyos. Maniniwala ka pa rin sa Diyos. Maniniwala ka pa rin sa salita ng Diyos. Maniniwala ka pa rin na kaya ng Diyos. Maniniwala ka pa rin na kaya kang pagpalain ng Diyos. Maniniwala ka pa rin na pwedeng mabuksan ang langit. At sa ganoong pananampalataya, malulugod ang Diyos. At ang Diyos kapag nalugod, bubuksan niya ang langit para sa iyo. Amen. Ang ganda na sinabi ni Corrie ten Boom. Sabi niya, faith sees the invisible. Di ba, hindi nakikita. Ang nakikita mo, krisis, kahirapan, lugmok, di ba, mga masasamang pangyayari. Pero sinabi dito, faith sees the invisible, believes the unbelievable, and receives the impossible. Yun ang pananampalataya. Amen. Hindi ka nakadepende sa kung anong nakikita mo lang. Hallelujah! Ang Diyos, mga kapatid, hindi natin siya literal nakikita. Pero gusto ko sabihin ngayong umaga, may Diyos na buhay sa langit. Amen. Amen. Hallelujah! Paano yun? Di ba hindi mo nakikita ang Diyos? Hindi ka naman nananampalataya sa Diyos? Hindi mo kasi nakikita Ang nakikita natin itong mga kaganapan na nangyayari sa ating kapaligiran at itong mga kaganapan na ito na nangyayari sa ating kapaligiran ay nagdudulot sa iyo ng takot, pag-aalinlangan, pagdududa. Tama po ba? Amen. Pero ngayong umaga, sabi ng Panginoon, faith. 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 Sees the invisible. Nakikita niyo yung mga hindi nakikita. Pero niyo yun? Amen. Believes. Amen. The unbelievable. Di ba? Hindi ka panipaniwala. Paano yun? Ang Diyos, bubuksan niya ang langit. Amen. Paano? Ngayong umaga, mga kapatid, hindi ko rin alam kung paano. Ang alam ko lang, bubuksan ng Diyos ang langit. Amen. Kaya ng Diyos buksan ang langit. Amen. Amen. Hallelujah. Ngayong umaga, mga kapatid, ito ang hindi nagawa. Ito ang wala doon sa punong kawal ng hari. Wala siyang pananampalataya. Para sa kanya, imposible. Sa tindi ng hirap ng kanilang nararanasan, hindi kaya ng Diyos, mas nag-focus siya sa nakikita lang niya. Ngayong umaga, mga kapatid ko sa Panginoon, amen, pakinggan mo ito, huwag kang masyadong mag-focus sa mga hindi magagandang nangyayari sa ating paligid. Amen po ba? Huwag mong hayaang takutin, pag-alalahanin ka ng mga napapanood at naririnig mo sa balita. Amen po ba? Amen. Ang tamang gawin ngayong umaga, manampalataya tayo sa Panginoon. Amen. Manampalataya tayo sa sinasabi ng Panginoon kaysa sa nangyayari sa ating paligid. Amen po ba? Amen. Sabi ng Bible, mga kapatid, hallelujah, bilang ng buhok mo, alam ng Diyos. Amen. Ikaw, alam mo ba yung bilang ng buhok mo? Minsan nga, wala kang pakialam. Pati ngayon nalagas, hindi mo rin mabilang. Amen. Pero nandito, mga kapatid, sinabi ng Bible, bilang ng buhok mo, alam ng Diyos. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ang ibig sabihin nun, kahit ang pinakamaliit na detalye sa ating buhay, may pakialam ang Diyos. Amen. Pinakamaliit na detalye na minsan hindi mo pinapansin, hindi mo, wala ka rin pakialam, pero sa Diyos, amen, siya ay merong pakialam. At gusto kong sabihin ngayong umaga, kung ang Diyos ay may pakialam sa iyong buhok, edi mas lalo siyang may pakialam sa iyong buong pagkatao. Amen. Mas lalo may pakialam ang Diyos sa iyong pangangailangan. Mas lalong may pakialam ang Diyos sa iyong trabaho. Mas lalong may pakialam ang Diyos sa iyong negosyo. Mas lalong may pakialam ang Diyos sa iyong kakainin. Mas lalong may pakialam ang Diyos sa iyong kalusugan. Dahil mahalaga ka sa Panginoon, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! Ngayong umaga, mga kapatid, hindi nagbabago. Sabi ng Panginoon, amen, kanyang pangako, hindi ko kayo iiwan o pababayaan. Alam niyo po ba yung talata na yun? Ako alam ko, alam niyo mga kapatid, sinasampalatayaan po yun, di mas lalo na ngayon na may krisis, mas lalo hindi tayo iiwan, pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, bubuksan ng Diyos ang langit para sa iyo, manampalataya ka sa Panginoon. Amen. It is our faith that can open heaven. Amen. Pero hindi nagtatapos sa pananampalataya dahil kasunod ng pananampalataya ay pagsunod. Yung lagi ang kasunod ng pananampalataya, pagsunod. Yung lagi ang kasunod ng pananampalataya, pagsunod. Yung lagi ang kasunod ng pananampalataya, pagsunod. Pangalawa, mga kapatid, obedience. Amen? So, nanampalataya ka na sa Panginoon. Kapag
may sinabi o inutos ang Panginoon, ang dapat gawin ay sumunod. Paghakbang doon sa sinabi o inutos ng Panginoon dahil ang pananampalataya ay napapatunayan sa pagsunod. Amen. Doon sa ating kwento, mayroong 4 na kitongin. Alam ng mga kitongin na ito sa Israel ay walang pagkain. Alam din nila na ang pagkain ay nandun sa kampo ng kalaban. Kung mananatili sila sa Israel, mamamatay sila. Kung pupunta sila sa kalaban, mamamatay din sila. Pero para sa kanila, kaysa walang gawin o mamatay na walang ginagawa, mamatay na lang na may ginagawa. Amen. Kaya pumunta sila sa kampo ng kalaban. Amen? Yun ay pagpapakita ng pananampalataya. Alam ko, kikilos ako. Alam ko may gagawin ng Panginoon sa araw na ito. Hindi, kikilos ako, nananampalataya ako, pagpapalain ako ng Panginoon sa araw na ito. Yun ay pananampalataya. Amen po ba? Kahit hindi madali, kahit may krisis, kahit parang hindi sigurado, humakbang pa rin sila, sumunod pa rin sila, at himala ang mga sumunod na nangyari. 2 Kings 7:5-8, kaya't sila'y nagsitindig ng magtatakip silim upang pumunta sa kampo ng mga taga-Syria. Ngunit nang sila'y dumating sa hangganan ng kampo ng mga taga-Syria, walang tao roon. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang dagundong ng mga karwahe ng mga kabayo at ang dagundong ng isang malaking hukbo. Kaya sinabi nila sa isa't isa, inupahan ang hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Hiteo at ang mga hari ng mga Ehipsyo upang sumalakay sa atin. Kaya sila'y nagsitakas ng takip silim at iniwan ang kanilang mga tolda, ang kanilang mga kabayo, asno at iniwan ang buong kampo sa dati nitong kayusan at tumakas dahil sa kanilang buhay. Nang ang mga kitongin ito ay dumating sa gilid ng kampo, sila'y pumasok sa isang tolda, kumain at uminom at nagsikuan ng pilak, ginto at bihisan at tumayo at itinago ang mga iyon. Muli silang bumalik at pumasok sa ibang tolda, kumuha ng mga bagay roon at tumalis at itinago ang mga iyon. Ang nangyari po sa tagpong ito mga kapatid, habang papunta yung mga 4 na kitongin sa kampo ng kalaban sa mga taga-Syria, amen, iniba ng Diyos yung tunog sa pandinig ng kanilang mga kalaban. Ang akala ng mga kalaban, ang papunta sa kanila ay isang malaking hukbo ng mga sundalo. Sabi doon, dagundong ng karwahe at mga kabayo. Pagkarinig nila habang naglalakad yung mga kitongin, inupahan natin ng Israel. Kung iba pa nating mga kalabang bansa para patayin tayo, para sakupin tayo. Pero hindi nila alam mga kapatid, ang papunta sa kanila, 4 na kitongin lang. Kaya nangyari, yun ang narinig ng mga taga-Syria, na natakot sila, nagsitakbo sila, agad-agad nagsitaka sila, iniiwan nila lahat ng gamit nila doon sa kampo. At pagdating nitong 4 na kitongin, laking gulat nila, walang tao doon sa kampo. Gulat sila, asan na yung mga tao dito? Tapos, nakatiwangwang lang yung mga ginto, yung mga pila. Daming pagkain doon, may mga inumin doon. Di ba, may malaking pagutom doon. Amen? Kaya, ang ginawa ng mga 4 na kitongin na ito, amen, para silang nag-Vikings. Eat all you can. Walang tao doon, di ba? Amen, mga kapatid. Hallelujah. Nang humakbang itong mga kitongin na ito, hallelujah, sila'y nakaranas ng pagpapala sa ating Panginoon. Pero mo pumunta lang sila, hindi sila nakipaglaban. Ang Diyos, amen, hallelujah, ang nagpaalis na doon sa kanilang mga kalaban. Mga kapatid, ang pinapakita nitong tagpong ito, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos ay gumagawa kapag nagsimula kang sumunod sa Kanya. Amen. Papunta pa lang sila, may ginagawa ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Kalaking gulat nila, walang tao. Expect nila, di ba? Pag pumunta tayo din, makapapatayin tayo. Pero pagpunta nila doon, buhay na buhay sila. Amen. Busog na busog pa. Amen. Ngayong umaga, mga kapatid ko sa ating Panginoon, hallelujah, makikita at mararanasan mo ang pagpapala ng Diyos sa iyong pagsunod sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Pero kung masuwayin ka, ayaw mong sumunod, sarado ang langit sa mga masuwayin. Ulitin ko, sarado ang langit sa mga masuwayin. Tingnan nyo mga kapatid, may binanggit sa Deuteronomy chapter 28 verse 15. Ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Ang binanggit sumpa, amen, nakalista dyan lahat mula verse 16 pababa. Pagdating sa verse 23, amen, ang isa sa mga nakalista ay ganito: magiging parang tanso ang langit na hindi magbibigay ng ulan, at ang lupa ay matutuyo at magiging kasintigas ng bakal. Sa halip na tubig ang ibigay ng Panginoon sa inyo bilang ulan, alikabok ang ibibigay niya, pauulanin niya ng alikabok hanggang sa mamatay kayo. Grabe, ano mga kapatid? Ibig sabihin nung yung
Ang langit ay parang tanso, yung hindi makatagos, hindi makadaan, yung ulan. Diba, ibig sabihin yung may matigas na bagay sa langit, parang tanso, hindi makabagsak yung ulan, hindi makabagsak yung pagpapala. Amen po ba? Hallelujah! Ang sinasabi dito mga kapatid, kapag masuwayin ang mananampalataya, nagiging sarado ang langit. At kapag sarado ang langit, paanong bubuhos ang pagpapala? Hindi daw magbibigay ng ulan. Ang ulan dito ay tumutukoy sa pagpapala. At ang sinabi pa, sa halip na ulan, alikabok ang uulan o ang bubuhos. Sino po dito gusto mong ulanan ka ng alikabok? Amen? Diba ang alikabok mga kapatid, nakakasama sa kalusugan? Kaya siguro talagang sinabi doon hanggang sa mamatay kayo. Pero yung ba naman, alikabok, yun ay dumi? Diba, winawalis natin yun, kalat yun, tinatapon. Pero dito ang paulanin ng Diyos sa mga tao masuwain, alikabok, hindi ulan, hindi pagpapala. Amen po ba? Amen. Tapos may sinabi pa, verse 65. Pero yung mga kapatid, nasa verse 23 tayo, tapos babasahin ko verse 65, ang dami pa, mga listahan. Ang sabi sa verse 65, 66, wala kayong kapayapaan doon at wala rin kayong lugar na mapagpapahingahan. Hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng kapanatagan at mawawalan kayo ng pag-asa at palaging mamumuhay sa kabiguan. Laging manganganib ang inyong buhay, araw at gabi kayo'y matatakot at walang katiyakan ang inyong buhay. Amen. Grabe, mga kapatid. Hallelujah. Ito daw yung pag hindi tayo marunong sumunod sa ating Panginoon, hindi talaga mabuti. Pero kung susunod tayo sa Panginoon, doon po magbubukas ang langit, doon natin mararanasan ang pagpapala ng ating Panginoon. Tanong, kailan hindi naubos ang harina at langis nung byuda sa Sarepta? Kilala niyo po ba yung byuda sa Sarepta? Kailan hindi naubos yung kanyang harina at yung kanyang langis? Ang sagot, nang ibigay niya o nang ipagluto niya ng tinapay si Elias. Alam niyo po yung kwento, amen? Sabi ng babae, wala na, last na po ito, last meal na namin. Sabi ni Elias, manampalataya ka sa Panginoon. Pagluto mo ko, sa akin muna yan. Dapat doon na sa kanila, pero sabi ni Elias, sa akin muna yan, pakainin mo ako. At pagkatapos nito, amen, makikita mong gagawin himala ng Panginoon. Yung babae, yun na nga, first point, palataya. Sige, last meal na namin ito, pero ibibigay ko pa sa iyo. Nagluto siya para kay Elias, at ang mga sumunod na nangyari, verse 15 to 16 ng 1 Kings 17, siya humayo, yung byuda, babaeng bao, at ginawa ang ayon sa sinabi ni Elias. At ang babae, siya at ang sambahayan ng babae ay kumain ng maraming araw. Ang tapayan ng harina hindi nagkulang o ang banga ng langis man ay naubusan ayon sa salita ng Panginoon na kanyang sinabi sa pamamagitan ni Elias. Kapag binasa niyo po ang kwento, kaya sinabi ko kanina, last meal na dapat nung mag-ina. Pero dahil sumunod yung babaeng bao sa inutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Elias, ang sabi dito, hindi naubusan, hindi nagkulang ang kanilang pagkain. Kaya alam niyo mga kapatid, yung marunong sumunod sa Panginoon, hindi talaga pinagkukulang ng Panginoon sa pagkain. Amen. Pangalawang tanong, kailan nakahuli ng maraming isda si Pedro? Nang ihulog niya ang mga lambat. Ito yung tagpo na walang huli, buong magdamag, walang huli si Pedro. Pero si Jesus sumakay sa kanyang bangka. Sabi ni Jesus, Pedro, ihulog mo yung mga lambat. Si Pedro, umaga na, ang pangingisda, gabi. Amen? Sabi ni Pedro, Guro, buong magdamag, wala kami nahuli. Amen? Pero dahil sa sinabi mo, ihulog ko pa rin ang lambat. Amen. Alam niyo nangyari? Luke 5:5-6, sumagot si Simon, Guro, sa buong magdamag, nagpakapagod kami, wala kami nahuli. Subalit dahil sa iyong salita, ay ihulog kong mga lambat. Verse 6, nang magawa nila ito, kanina sabi wala kami nahuli. Pagdating ng verse 6, nakahuli sila ng napakaraming isda at halos masira ang kanilang mga lambat. Walang huli sa maraming huli. Amen? At sunod mga kapatid, kailan bumangon si Lazarus mula sa patay? Nang igulong na ang bato. Amen? John 11:38-44, muling napagpag ang puso ni Jesus, kaya pumunta siya sa pinaglibingan kay Lazarus, isa itong kuweba na tinakpan ng isang malaking bato. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus, alisin ninyo ang bato. May inutos si Jesus, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta na kapatid ng namatay, Panginoon, tiyak na nangangamoy na ngayon ang bangkay.
4 na araw na siyang nakalibing. Sinabi ni Jesus sa kanya, hindi pa't sinabi ko sa iyo na kung sasampalataya ka, ay makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato, tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo dahil dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinidinig at sinasabi ko ito para sa kapakanan ng mga nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi niya nito, sumigaw siya, Lazarus, lumabas ka! At lumabas nga ang namatay na si Lazarus. Grabe. Kung meron isa sa mga tagpo sa Bible na kung papabalikin ako ng Panginoon para manood, isa ito sa mga eksena na gusto kong panoorin. Gusto kong makakita ng isang namatay. Di ba? Bumangon, tapos maglalakad mula doon sa libingan. Amen? At lumabas nga ang namatay na si Lazarus na nababalot pa ng tela ang mga kamay at paa at may takip na tela ang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalagan niyo siya at palakarin. Ngayon mga kapatid, hallelujah, bakit nalulugod ang Panginoon sa ating pagsunod sa Kanya? Una, dahil sa ating pagsunod, nilalagay natin ang Panginoon sa Kanyang tamang posisyon at nilalagay din natin ang ating sarili sa tamang posisyon. Anong ibig mo sabihin, Pastor? Kapag sumusunod ka sa Panginoon, ipinapakita mo sa Kanya na siya ang Panginoon at hindi ikaw. Gets nyo? Pag sumusunod ka sa Panginoon, nilalagay mo sa tamang posisyon niya at nilalagay mo yung sarili sa tamang posisyon. Panginoon, ikaw ang dapat masunod kasi ikaw ang Panginoon. Ikalawa, mga kapatid, hallelujah, ang ating pagsunod sa Panginoon ay pagpapakita ng pagtitiwala sa Kanya. Amen? Pagtitiwala na ang Panginoon na nakakaalam ng gagawin at hindi tayo. Pagtitiwala na mas marunong ang Panginoon kaysa sa atin. At totoo naman yon. Mas marunong ang Panginoon kaysa sa atin. Amen? Halimbawa, mga kapatid, sa kwento ni Lazarus, sabi ng Panginoon, alisin ninyo ang bato. Sumagot si Marta, Panginoon, tiyak na mangangamoy na kayo ng bangkay. Para kay Marta, Panginoon, para saan pa? Patay na yung kapatid kong si Lazaro. Alam niyo, kung ako si Jesus, kung ako lang naman kung sasalitaan natin ngayon, amen, ganito sasabihin ko kay Marta, Panginoon, para saan pa? Patay na si Lazaro. Kung ako si Jesus, ikaw si Jesus. Amen, nagets niyo mga kapatid? Ikaw si Jesus, ikaw na. Mas alam mo yung gagawin kaysa sa akin. Nag-gets niyo ako mga kapatid? Ikaw si Jesus. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Diyos. Para mas marunong ka pa kaysa akin. Amen po ba? Amen. Ang gets niyo yung kwento mga kapatid? O ikaw na. Kung anong palabas sa Kanya. Amen, di ba? Naunawaan niyo yung mga kapatid yung punto? Amen. Kaya alam niyo mga kapatid, hallelujah. Ngayong umaga, kapag tayo ay nagdahilan kaysa sumunod, kapag tayo ay nagreklamo kaysa sumunod, kapag tayo ay nag-question kaysa sumunod, mas lalo na kung hindi tayo sumunod, parang sinasabi natin sa Panginoon na hindi niya alam ang sinasabi niya at mas alam natin ang gagawin. Kapag kini-question mo ang Panginoon, bakit mo pinapagawa ito? Parang sinasabi mo sa Kanya, amen, hallelujah, na hindi niya alam ang Kanyang sinasabi, inuutos at mas alam mo pa ang gagawin. Amen? Kaya hindi natutuwa ang Panginoon sa hindi pagsunod. Kaya kung hindi sumunod yung byuda, maaga silang namatay ng kanyang anak. I believe. Kung hindi sumunod si Pedro, walang maraming huling isda. Kung hindi sumunod si Marta, hindi niya na nakasama ulit yung kanyang kapatid na si Lazaro. Amen. Amen po ba? Ganun katindi mga kapatid ang pagsunod sa Panginoon. Amen. Ngayon, sa atin naman, kung meron mang pinapagawa ang Panginoon sa atin galing sa Bible, galing sa kanyang salita, amen, I encourage you mga kapatid, sumunod tayo sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, di ba? Manalangin walang patid, nananalangin tayo. Mula Lunes, amen, hanggang Sabado. Pag Sunday nga, may nananalangin pa rin. Amen po ba? Pag sinabi ng Bible, magpatawad, magpatawad. Grabe, mga sama ng loob. Sabi ng Bible, magpatawad, magpatawad. Sinabi mo ng Bible yung pastor? Sinabi ng Bible yun. Amen. Sabi ng Bible, isuwan Diyos Diyosan, isuwan Diyos Diyosan. Mahimik ata. Isuwan Diyos Diyosan, isuwan Diyos Diyosan. Na Brother Lando, sinuko nila. Isang matawag doon? Bag. Amen?
Sinuko na yung Diyos Diyos ang dito. Kasi sabi ng Bible, isuko daw eh. Sabi pa ng Bible, sunugin. Sinunog namin. Ay, okay naman kami. Ila Brother Obi. Hindi naman kami na paano. Amen po ba? Hallelujah. Sabi ng Bible, magpakasal. Mga 25 na dito, ha? Biro lang po yun. Kinasal ako 24. Amen. At sinachari ko si Joseph. 25 ka na. Sabi ng Bible, ayaw ng kasalanan. Sabi ng Bible, ayaw ng kasalanan. Amen. Ang sabi ng Bible, ayaw ng kasalanan. Amen. Ang ginagawa mo, nilalayo mo ba? O nilalapitan mo pa? Ito mga kapatid, may babanggitin ako. Amen. Lumalakay chapter 3 verse 10. Basahin natin. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit. Amen. Basa niyo po ba yan? Amen. At ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Ang pamagat ng pangangaral na ito, kailangan mabuksan ng langit. Tama po ba? Amen. Ang ating main text, lumitaw din yung pagbubukas ng langit. Alam niyo mga kapatid, sinerch ko, 6 na beses o 6 na talata lang sa Bible, binanggit yung bintana ng langit. Sinerch ko. Binanggit yung bintana ng langit. Windows of heaven. Genesis 7:11, Genesis 8:2, 2 Kings 7:2, 2 Kings 7:19, ito yung ating main text. Tapos Isaiah 24:18 at panghuli, itong Malakay chapter 3 verse 10. Kasali yung Malakay chapter 3 verse 10. Ang Malakay chapter 3 verse 10 ay tungkol sa tithes. Ang tithes ay may kinalaman sa pananalapi. Ang tithes, sabi dito sa ating binasa, nakakapagbukas ng langit. Amen. Hindi ako nagsabi. Paminsan kasi pag pinapangaral yung tithes, yung mga mananampalataya nagagalit sa pastor. Hindi naman ako nagsulat ng Bible. Amen po ba? Nangangaral lang kami kung ano nakalagay sa Bible. Amen? May mga kapatid, anong pinapahiwatig na sa atin ng Diyos sa Malakay 3:10? Isa sa paraan para mabuksan ng langit, pag-iikap mo. Amen. Pag-iikap mo. Amen. Buksan ang mga bintana ng langit. Search nyo, 6 na verse lang sa Bible. Binanggit yung windows of heaven. Isa doon yung Malakay 3:10. May kinalaman ang pagbubukas ng langit sa pag-iikap mo. Ang tanong mga kapatid, susunod ka ba dito? O may naglalaban na ngayon sa puso mo na pagdadahilan? Pastor, may krisis. Bakit magta-tithes? Magre-reklamo. Pagdududa. Amen po ba na dyan po ba kayo? Amen. Mga kapatid, tama, ay pananampalataya tayo sa Panginoon, mabuti yan, pero may mga oras, pakinggan mo ito, may mga oras na mas matimbang sa Diyos ang ating pagsunod. Amen. Yes, tama yan, may pananampalataya ka sa Panginoon. Pero kung ikay kinakausap ng Panginoon sa maraming paraan, sa maraming panahon, may pinapagawa ang Panginoon sa iyo, huwag mong labanan ang utos, ang conviction, amen, ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Dahil ang ating pagsunod ang nagpapatunay ng ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating pagsunod ang nagpapakita ng ating pagtitiwala sa Panginoon, ang ating pagsunod ang nagsasabi na siya ang Panginoon at hindi tayo. Lord, susunod ako kasi mas alam mong gagawin kaysa sa akin. Amen po ba? Pero mo, di ba, yun nga, in-example ko na. Kaya ngayong umaga mga kapatid, hinahamon ng Diyos ang ating pagsunod. Sinusubukan ng Diyos kung susunod tayo. At ang tanong ngayong umaga, ibibigay mo rin ba yung tinapay? Ihuhulog mo rin ba yung lambat? Igugulong mo rin ba yung bato? O i-analyze mo ba? Apat na araw ng kamay. Yung ganon tayo eh. Pwede ba yun? Mga kapatid, sunod lang. Amen po ba? Sabi ni Stephen Furtick,
Great moves of God are usually preceded by simple acts of obedience. Ang mga dakilang bagay o dakilang pagkilos daw ng Diyos, hallelujah, ay nagsisimula sa mga simpleng pagsunod. Amen po ba? At ngayong umaga pang huli, amen, para mabuksan ang langit, share God's blessing. Share God's blessing. Ulitin ko ba? Share God's blessing. Pananampalataya, pagsunod, amen, pag-share, pagpabahagi ng pagpapala ng Diyos sa iyo. Balikan natin yung main text, yung 4 na kitongin. Verse 9, pagkatapos ay sinabi nila sa isa't isa, hindi tamang ginagawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabuting balita. Kung tayo'y mananahimik at maghihintay ng liwanag sa kinumagahan, parusa ang aabot sa atin. Tayo na ngayon, umalis na tayo at ating sabihin sa sambahayan ng hari. Ang ginawa kasi itong 4 na kitongin, nagfesta sila. Pagpasok nila sa isang tolda, kuha lahat. Tapos itatago nila. Pasok na naman sa isang tolda, kukunin lahat, itatago nila. Kumbaga, kumukuha sila ng para sa kanila lang. Ngayon, napapansin nila ang 4, amen, napansin nila, tintignan nila isa't isa, sabi nila, hindi tama ang ginagawa natin. Amen? Ang daming pagkain nito, ang daming inumin, pilak, ginto, kasuotan. Tapos tayo lang ang nag-i-enjoy. Sabi ng 4 na kitongin, hindi tama ang ginagawa natin. Tayo lang ang nag-e-enjoy sa mga pagpapalang ito. Ipamalita natin sa ating mga kababayan sa Israel para sila din ay makakain. Pansinin nyo mga kapatid, ang sabi nila, hindi tama ang ginagawa nila na sinasarili nila ang pagpapala ng Panginoon. So ibig sabihin, pakinggan mo ito, mali at masama ang maging madamot. Mali at masama ang maging madamo. Sabi nila, hindi tama. Di ba lumabas? Hindi tama itong ginagawa natin. Ang dami yan, 4 lang tayo. Paano tinupusin yan? Isa pa, pakinggan mo mga kapatid. Mabilis na lang itong 3rd point. Ang madamot, ang makasarili, ang sugapa, ang gahaman, hindi pinagpapala ng Diyos. Amen. Sorry. Hindi pinagpapala ng Diyos ang madamot dahil hindi naman yun ang kalikasan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi madamot. Yes, mga kapatid, ang Diyos ay hindi madamot. Ilang beses ko nang napatunayan. Amen. Amen? Kaya nais niya para sa atin, ang mga nagsasabing mananampalataya at anak ng Diyos, nais niya na huwag din tayo maging makasarili at madamot. Oo, tama na isipin ang iyong sariling kapakanan at ang kapakanan ng iyong pamilya. Pero pakinggan mo ito, kapatid ko sa Panginoon, pakinggan mo ito. Amen? Kung may sobrang blessing sa iyo, mahirap bang magbigay? Kung may sobrang pagpapala, mahirap bang magbahagi? Amen po ba? Amen. Kung kaya mong tumulong, mahirap bang tumulong? Lalo na sa mga panahon na kagaya ng ganito, may krisis. Amen po ba? Alam nyo mga kapatid, sa mga panahon na ganito, may krisis, ang Diyos ay naghahanap ng mga taong mapagbigay. Hindi niya hinahanap yung mga madadamot. Ang hinahanap ng Diyos, taong mapagbigay. Yung mga taong handang magbahagi sa iba ng pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Dahil silang nagiging pipeline, daluyan ng Diyos ng pagpapala. Nagmumula sa Diyos ang pagpapala. Amen, pupunta sa kanila, pero hindi mananatili sa kanila, kundi dadaloy, aagos ang pagpapala mula sa kanila papunta sa iba pang mga tao. At yun ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Alam niyo mga kapatid, hindi nais ng Diyos na huminto na lang sa atin palagi ang blessing. Nais ng Diyos, dumaloy, umagos ito papunta sa iba. Ang sabi ng mga tao, kapag may krisis, magkait, magdamot, baka ako naman ang mawalan. Pero kabaliktaran ng sinasabi ng Bible. Ang sabi pa rin ng Bible, magbigay at huwag magkait. Yung binasa natin kanina, Proverbs 11:24-25, ang mga taong mapagbigay lalong yumayaman. Anong pinapahiwatig dito mga kapatid? Yung mga taong mapagbigay, palaging bukas ang langit para sa kanila. Amen. Kasi
Kasi tinan nyo, lalong pinagpapala yung mga taong, hindi yung taong madamot. Yung taong madamot, sarado yung langit sa kanila. Diba? Ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Binubuksan pa lalo ng Diyos yung langit para sa kanila. Para itong mga taong mapagbigay na ito, makapagbigay pa sila, makapagbigay pa sila, makapagbigay pa sila, makapagbigay pa sila. At habang nagbibigay sila, lalo pa silang pinagpapala ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen. Ngunit ang mga taong sakim, hahantong sa kahirapan. Ang taong mapagbigay, magtatagumpay sa buhay. Ang taong tumutulong, tiyak na tutulungan. Tapos may sinabi pa sa verse 26, Amen. Ito applicable ito sa atin. Isinusumpa ang taong nagtatago ng paninda. Lo. Mga nagtitin na dito. Amen. May pababaw, napapaus na ako. Para maitinda ito kapag mataas na ang presyo. Alam ng Panginoon, kung mga tinatawag na hoarding, nag-hoard, hindi pala tama yun. Ngunit ko, ang pag-hoarding masama sa paningin ng Panginoon. Amen. Ngunit pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Amen. Kaya sa mga nagtitinda dito, muy talo. Kasi di ba mga kapatid, sa mga panahon na kagaya ito ng krisis, may mga nag-hoard. May napakinggan ako noong nakaraan sa balita, parang may nag-hoard din daw ng gasolina. Di ba yung gano'n? Alam niyo mga kapatid, amen, I believe, hallelujah, wala tayong maililihim sa Panginoon. Nakikita ng Panginoon ang kanilang ginagawa. May oras sila sa Panginoon. Sabi, bakit na isulat ito, di ba? Hallelujah. Mga nag-hoard, diba? Para ano sila, ang tawag doon ay pananamantala. Hoard ko to para pag nagtaas ng presyo, tsaka ako ibibenta. Amen. Pero hindi naman ganun sila, Sister Shad. Joke lang. Joke lang. Amen. Mga kapatid, hallelujah. Sa aking pagtatapos, huwag tayong makontento na lagi na lang tayo naghihintay ng pagpapala. Amen. Ipanalangin mo ganito. Kapatid ko sa Panginoon, ipanalangin mo ganito. Tayo naman ang maging pagpapala sa iba. Amen. Binasa natin ang mapagbigay ang pinagpapala. Kaya sa mga mapagbigay na narito, amen, parang ito ay katutong ng giving kanina, ituloy mo lang ang iyong pagiging mapagbigay at tumutulong. Actually, may sinabihan na ako nito. Amen, sasabihin ko rin para sa bawat isa sa inyong ginagawang mapagbigay, lalo kung bukal talaga sa puso yung pagbigay, ipagpatuloy mo yan. Bakit? Sinabi ko doon, sa kapatiran na yon, sasabihin ko rin para sa bawat isa, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Amen. Hindi nagkakaroon ng shortage ang tao mapagbigay. Hindi magkakaroon ng shortage, ng scarcity. Amen? Mga kapatid, panghuli na, laging bukas ang langit sa mga taong mapagbigay at handang tumulong. Amen. Hindi isasara ng Diyos ang langit sa kanila. Kaya ngayong umaga, mga kapatid, amen, opens must be open. Kailangan mabuksan ng langit. Yung tatlong yun, dapat natin gawin. Faith, obedience, share God's blessing. Amen po ba? Amen. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos maging madamot. Amen. Laging may purpose ang Diyos bakit kanya pagpapalain. To share that blessing to others. Amen po ba? Amen. May umaga, palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. Ibang bawat isa na kayo po. Hallelujah. Panginoon, tulungan mo kami. Kahit kami ay nasa ganitong klase, Panginoon, ng kalagayan ng panahon, ay krisis, Panginoon, sa aming mundo, O Diyos. Hallelujah. Lord, alam ko, Panginoon, sa iyong mga anak ay kaya mong buksan ang langit. Tulungan mo kami, O Diyos. Hallelujah. Huwag kaming dumepende sa aming mga nakikita at naririnig sa aming kapaligiran, mga masasamang balita, Panginoon. Lord, tulungan mo kami. Manampalataya pa rin kami sa iyo at sa iyong mga salita. Hallelujah. Hindi ka apektado. Hindi apektado ang langit ng krisis dito sa lupa. Hallelujah. Hallelujah. Laging sagana sa langit, Panginoon. Kaya kailangan mabuksan ang langit sa amin, sa iyong mga anak. Kahit may krisis, ay pwede pa rin umagos
pumuhos ang pagpapala galing sa iyo, Panginoon. Praise God. Kung meron man pong first time ngayong umaga, pwede pa namin makita ang iyong kamay. Nais ka namin ipanalangin dito sa harapan. Hallelujah. Pagtanggap sa ating Panginoon. Hallelujah. Wala, lahat po pala tayo dito, yung mga magkakapatid sa ating Panginoon, mga mananampalataya. Hallelujah. I believe, hallelujah, naunawaan natin ang mensahe ng pangangaral ngayong umaga. Pananampalataya, napakahalaga sa Panginoon. Dahil sa kawalan ng pananampalataya ng punong kawal, hindi siya nakalasap ng pagpapala ng Diyos. Hindi niya naranasan, hallelujah, yung pagbukas ng langit sa kanyang buhay. Na-bypass siya. Amen. Pangalawa, yung pagsunod. May mga sinasabi ang Bible na nais ng Panginoon na ating sundin. At ikatlo, mga kapatid, hallelujah, yung pusong handang magbigay at tumulong. Lalo na sa mga panahon na kagaya nito, ang Diyos ay nalulugod sa mga taong mapagbigay. Ngayong umaga, binubuksan po natin ang ating altar habang tayo po umaawit. Hallelujah. Panalangin mo, Panginoon, sa akin din, buksan mo ang langit. Waitin po natin. Hallelujah. Be still. There is a healer. There is a
God, praise God, praise God. Thank you, Lord. Ulitin ko mga kapatid, pwedeng mabuksan ang langit hanggang ngayon. Sa atin, hallelujah, nasain mo, manampalataya ka sa Panginoon, sumunod tayo sa Panginoon, hallelujah, at lagi tayo dapat handang magbigay at tumulong sa iba, lalo na sa mga nangangailangan. Praise God. Marami po akong hindi ko lang testimony, marami po akong mga kakilala. Grabe ang kanilang generosity. Hallelujah. Kita po ang favor, ang pagpapala ng Panginoon sa kanilang buhay. Praise God. Kaya totoo ang Bible, totoo ang kanyang salita. Kitang-kita ng ating mga mata. Hallelujah. Na yung mga taong mapagbigay, talagang pinagpapala ng ating Panginoon. Praise God. Tapos tayo sa panalangin, Brother Joseph, pray tayo. Amen. Praise God. Hallelujah, Lord. Aming napagmanan na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat sa katagumpayan ng gawain ngayong umaga, Panginoon. Maraming salamat sa bawat mananampalataya, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapalakas sa bawat pananampalataya ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat sa pagpapaalala sa amin na, Panginoon, O God, na kung kami mananampalataya, Panginoon, na kung kami maniniwala, Panginoon, O God, at kung kami susunod, Panginoon, sa iyong utos, Panginoon, ay pagpapalain mo kami, Panginoon, O God. Panginoon, na nilalabas, Panginoon, na tinuruan mo, na pinalakas mo, Panginoon, O God. Maraming salamat po. Ingatan niyo po ang bawat isa, Panginoon. Ibalik mo po kami, Panginoon, na susunod na gawain. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen! Hallelujah! Maraming salamat po sa bawat isa. Amen. Sa aming mga kapatiran dito sa Pateros Church. Muli, hallelujah. Ingatan po tayo ng ating Panginoon at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.